So, ang tanong na gusto nating sagutin ngayon, alam ba ni Mary na ang anak niya na nasa sinapupunan niya at yung anak niya na lumaki, pinalaki niya ay ang Panginoon? And this was one of the questions during the time ng Bible study kahapon, ng instant Bible study. And hopefully I answered it truthfully. The Bible says, "And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David." So ito mga kapatid, no, to answer, marami pong verses tayong makikita na Mary should know. Actually, the answer is Mary should know. Actually, mahirap na ang isang nanay ay magpasakop sa kanyang anak. At mahirap na ang nanay ay i-recognize na yung kanyang pinanganak ay somebody who is higher, somebody who has more authority. So kung yan ay difficulty ng mga nanay, isipin natin yung difficulty ni Mary na ibinigay sa kanya yung announcement na ang kanyang anak ay ang Messiah, the Son of the living God. That is very difficult. And to think of it, na minsan, iisipin mo siguro talinghaga yan. Siguro hindi yan literal. Kasi may mga ganon ang mga Jew. Mga Jews, pagka sila ay nagbabasa ng scriptures, most of the time, they are tinatawag na figurative. Ginagawa nilang may meaning na malayo. No? Ginagawa nilang ganun. Pinapalobo nila yung meaning. Kaya yung nakatalagay talaga doon sa text ay minsan, pagka in-expound na or pinaliwanag na ng isang rabbi, malayo doon sa talagang literal na sinasabi. So tayo po, mga kapatid, sa church na to, sa Baptist Church, ay naniniwala na when you see something which is literal, unless there is a very strong opinion, very strong compelling evidence na hindi literal yan, literal yan. Yun ang rule natin. No? Pag sinabing Jesus wept, okay? So, ang tendency ng halimbawa ng isang mahilig sa tinatawag na, ano nga yung term na yon? Yung binibigyan niya ng expounded meaning. No? Ay sasabihin, ha? Hindi, merong tinatawag na isang paparaan ng pag-interpret ng Bible na ano figure of speech. No? Figure. So, pag sinabing Jesus wept, hindi talaga yan umiyak. Oo. Hindi talaga umiyak si Jesus. Actually, nalungkot siya. Or nagkaroon siya ng ibang pakiramdam. Yun. Parang hindi mo na pinapalayo na niya doon sa tumangis ang Panginoon. No? So, yan ang method ng mga ibang Baptist. Yung kagaya ng Reformed Baptist, no? Kaya hindi sila naniniwala sa literal rapture. Kasi para sa kanila, hindi literal yan. So, kita mo, parehong Baptist, pero tayo naniniwala sa rapture, pero sila hindi. No? Kaya ganyan, meron pong ganyan. Baka masyak kayo, no? Pero, dito, nakikita natin na literal to. Talagang may anghel na lumapit kay Mary. Talagang virgin si Mary.
talagang sinabihan siya, si Mary, na, behold, thou shalt conceive in thy womb. So, ikaw ay buntis. So, doon pa lang medyo ang hirap ng tanggapin. Na siya ay virgin, wala siyang lalaking anybody who has been close to her, pero buntis siya. No? Ang hirap ng tanggapin yon. Pero anghel yung nagmensahe. At galing sa langit, ang sabi rito, behold and the angel, and in the 6th month, verse 26, and in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God. See? Galing sa langit pa si Gabriel. At pinadala siya ng Panginoong Diyos. Kaya yung message na yan ay talagang galing sa trono ng Diyos. Kaya hindi pwedeng tanggihan ni Mary na totoo itong sinasabi ni Gabriel. Sabi ron, behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son. So, predicted na. Tayo, pagka nabubuntis ang isang babae, ano kaya yun? Babae, lalaki? Siguro lalaki yan kasi matulis yun dito mo eh. Yung dito sa likod mo, medyo matulis eh, Nay. So, siguro lalaki yan. Pero pag flat, babae yan, flat. Meron silang mga ganong, ano ba yun, pamahiin o kasabihan. No? Ano kayo, namumula kayo, siguro babae. Yung mga ganon, may mga indicators. No? Pag buntis yung isang babae. Pero kay Mary, wala nang duda. Kasi in-announce na ikaw ay mabubuntis at ikaw ay, ang lalabas dyan sa iyong sinapupunan ay isang lalaki. At tatawagin mo siyang Jesus. He shall be great and shall be called the Son of the Highest. So ito yung inaasahan ng lahat ng babaeng faithful sa covenant of God. Kasi pag ang isang babae na Jew ay talagang faithful, nakikinig, nagbabasa ng scripture, familiar, alam niya yung prophecy ni Isaiah. Ano ba ang prophecy ni Isaiah? Punta tayo sa Isaiah 9:6. Okay? Sa Isaiah 9:6, ito po ang hula. And this is almost 500 to 600 years before Christ was born. Before this event na bumunta yung angel kay Mary, paulit-ulit na binibigkas ito, binabasa ito sa mga sinagog ng mga rabay. At ito ang kanilang pag-asa na ililigtas tayo mula sa kahit sinong kaaway natin. Ang iniisip kasi nila ay physical redemption. Kaya sabi rito, no? For unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. The increase of his government and peace, there shall be no end upon the throne of David, and upon his kingdom to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Itong mga verses na ito, yung announcement kay Mary ng anghel, pagkatapos yung prophecy ni Isaiah na alam dapat niya, being a faithful Jew, at ay dapat naiisip niya na kakaiba ang kanyang anak. Hindi ordinaryong tao. Magiging hari eh. Sabi eh. Magiging hari, uupo sa trono ni David. So, matindi. At yan yung ipapanganak sa birhen. So, siya na yun. Kaya, maraming, kumbaga, tick marks, maraming indicators
para kay Mary, hindi naman siya ignorant, na Panginoon yung papanganak niya. Kristo yung ipapanganak niya. No? Sabi pa nga ng mga anghel doon sa announcement sa shepherds. They were in the same country, shepherds abiding in the field. And the angels shone round about them, and they were sore afraid. At sabi ng mga angels, "Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ, the Lord." So yung Christ, tsaka yung word, yung title na the Lord, magkasama yun. Hindi wonder sa mga Jew na ang Christ ay tatawaging Lord. Hindi sila nagugulat doon. Ba't mo tinawag na Lord ang Christ? Hindi naman yun Lord Hindi. Pag sinabing Jesus, Savior, sabi ng Lord, "Thus saith the Lord, I am your Savior. I am your only Savior. There is no other Savior." So pag sinabing Jesus, Savior, alam na ng mga Jews na ito ay the Lord. Kaya, ang tanong actually nung kaibigan natin ay sabi, binastos niya raw yung nanay niya. Sabi ko, hindi bastos, pangbabastos. Dahil sabi, nung sa wine, no? Hindi niya sinunod. So actually, sinunod. Diba? So sabi, ba't tinawag niyang babae? Ba't di niya tinawag na nay? Sige po, nay. Hindi Pilipino yun Jew yun No? Sa Pilipino, ganun gagawin. Opo, ma. Diba? Ikaw, ganun ba pag inutusan ka mama mo? Yes, ma. No? Hindi, babae. Diba? So, si Mike sabihin, "Oy, babae, huwag ka utos ng utos." Diba? Sa Pilipino, kagaya nung nangyari yung ating Olympian, diba? Ayaw niya i-recognize yung nanay niya. No? So, wala ko obligasyon dyan sa nanay ko. So, pangit, di ba? Pero, ang Panginoon ay iba. May karapatan siyang sabihin na babae sapagkat sineset niya yung boundary. Gusto siyang i-rule ng babae. Gusto siyang i-rule ng nanay niya. Because naturally, under siya ng kanyang parents. Kumbaga, legal age na siya. Tapos na nag-umpisa na yung ministry niya. No? Kaya sabi niya, babae, my time is not yet come. So, bakit mo ko sinasabihan ng ganyan? My time is not yet come. You are crossing the line. So, para sa Panginoon, I believe, nung sinabi niyang babae, "Huwag mo akong utusan," o bakit ba ganyan? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? It is for Mary's sake. Para sa kapakanan ni Mary na huwag kang magko-cross ng line. Dapat alam mo na ang anak mo ay ang Panginoon ng langit at lupa. Diba? Ako yung pinrophesy ni Isaiah. Dapat i-recognize mo yan higit sa lahat ng tao. Dapat ikaw nakakaalam yan. No? Tingnan natin yung sinabi sa kanya ni Elizabeth. Sabi, sa Luke chapter 1, verse 41, nung pumunta si Mary kay Elizabeth, ay sinalubong siya ni Elizabeth at she was filled with the Holy Spirit. Biro mo yan, bisita. Because of Christ in the womb, yung binibisita, filled with the Holy Spirit. And it came to pass, Luke 1:41, that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb. So merong inherited virtue na lumalabas sa boses ni Mary because nasa womb niya
ang Panginoong Jesucristo. So when the voice of Mary was heard, nag-react, the Holy Spirit reacted. He filled Elizabeth. Then Elizabeth reacted. And John the Baptist in the womb reacted. Because of the voice. No? Hindi naman nagsalita yung Kristo sa loob ng tiyan. Pero yung boses ni Mary na nagkakaroon ng effect. Yung Panginoon na nasa tiyan niya ay nagkakaroon ng effect sa kanyang pagkatao. So the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. And she spake out with a loud voice. So this is from the Holy Spirit na ginagamit ang boses ni Elizabeth. Kaya tumapang si Elizabeth loud voice. Pa? Sabi ni Elizabeth, "Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me?" So ina-announce na by the power of the Holy Spirit, ina-announce ni Elizabeth na ikaw, Mary, special ka, blessed ka, highly favored ka. At higit sa lahat, ikaw ang nanay ng aking Panginoon. See? So, yon ay deklarasyon from another mouth na hindi, siguro kung nagda-doubt pa si Mary sa kanyang mga, kasi laging sinasabi ron, nung bumisita yung Magi, sabi, and Mary pondered it on her heart. Lahat ng sinasabi sa kanya, na hari yan ay blessed, yan ay ganon. Mary just pondered it. Hindi yan sinasabing, praise God. No? Ganun ba? Yan pala. Okay. So, praise God. Sige, mula ngayon, tatratuhin ko tong bata sa sinapupunan ko na Panginoon. Hindi, wala siyang ganun deklarasyon Talagang iniisip niya lang. Pinag-iisipan niya mabuti. Kinikim niya sa puso niya. Hindi pa siya committed. Kaya, nung John chapter 4, she attempted to cross the line, but she was rebuked. And the Lord ay pinakita sa kanya kung anong dapat. So, ang Panginoon ay alam na ni Mary na siya ang Panginoon. At isang pagkakamali para kay Mary na hindi niya kaagad i-conclude or i-recognize or i-commit ang kanyang buhay sa Panginoon. Therefore, by the grace of God, hindi siya sinaktan ng Diyos. Kita nyo si Zachariah, sinaktan. Diba? Hindi ako mapaniwala na tanda na ako, mga anak pa kami. Pak! Wala siyang boses. So si Mary, ganun din. How can these things be? Pero hindi siya sinaktan. Diba? See, that's grace. Kaya nga sabi, Mary, thou art highly favored. Blessed art thou amongst women. And blessed is the fruit of thy womb. So, yan po ang alam natin na si Mary ay may awareness na Panginoon yung nasa tiyan niya, Panginoon yung pinanganak niya pagdating ng 30 years old when they were attending a marriage feast in Cana of Galilee. Alam niya na Panginoon yun, pero nagsalita siya ng hindi para sa Panginoon. No? Therefore, na-correct siya. Kaya yan po, mga kapatid, Mary knows that Jesus is Lord. And we ought to know and recognize that Jesus, although who became a man, He is Lord of all. Suko natin ang buhay natin sa Kanya. Bigay natin ang todo nating dedication, faithfulness that He deserves. Lalo na ngayon, nakikita natin, there will be a war between Israel and Iran.
And there are so many things happening in the world na we ought to be always ready to face the Lord. Well, pag sinabi niyang, tama na, tapos na. Okay? Dito na kayo sa taas. Are we ready? So, yun po ang sana ay masabi natin na, thank you, Lord. Make me ready.